Tiningnan ko ang lalaking minsang nangako sa akin ng langit. Ngunit ngayon ay nakaluhod sa aking harapan, habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Sa mga sandaling iyon, hindi ko siya binigyan ng kahit isang patak ng luha, kundi isang mapait at malamig na ngiti. Ang lupang kinasabikan nilang makuha ay hindi na kailanman mahahawakan ng kanilang mga maruruming kamay. May isang lihim na nakatago sa likod ng bawat pirma ko, isang katotohanang mas malalim pa sa kanilang kasakiman. Sa loob ng ilang linggo, mauunawaan ng pamilyang ito kung bakit ang isang accountant na tulad ko ay hindi kailanman nagkakamali sa pagbalanse ng hustisya. Ang mga aking pag-alis ay hindi isang pagtakas, kundi ang simula ng kanilang katapusan. Ganito nagsimula ang aking muling pagsilang. Siguraduhin mong nakatulog na ang hangal na yan. Rafael, kailangan nating ayusin ang kwarto para magmukhang totoong nakiapid siya sa ibang lalaki. Bago sumikat ang araw, ibigay mo na sa kanya ang lahat ng gamot para siguradong hindi siya magigising kahit gahasain pa siya sa harap natin. Ang tinig ni Doña Celestina ay tila isang matalim na karayom na tumusok sa aking pandinig. Subalit nanatiling sarado ang aking mga mata. Nakahiga ako sa marangyang kama ng aming presidential suite. Ang puting gown ng kasal ay nakakalat pa sa aking paligid. Tila isang bangkay na binalot ng mamahaling tela. Ang amoy ng kanyang pabango isang halimuyak ng rosas, na may halong lason ay dahan-dahang lumalapit sa aking kama. Hindi ako natutulog. Ang gatas na may pampatulog na ibinigay ni Rafael kanina ay matagal nang dumanas sa lupa ng isang malaking paso ng halaman sa gilid ng kama. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang tunog ng bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Dahan-dahan lang. Baka may makarinig sa atin sa labas. Tapos na ang lahat. Pirma na lang niya ang kailangan sa transfer of rights ng lupa sa Batangas. Kapag lumabas ang mga litratong ito bukas, wala siyang magagawa kundi sundin tayo para hindi siya mapahiya sa buong bansa. Yun ang boses ng aking asawa, si Rafael. Ang lalaking kaninang umaga lang ay nangako sa harap ng altar na mamahalin ako sa hirap at ginhawa. Ngayon, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isang kumpirmasyon na ang 5 taon naming pagsasama ay isa lamang mahabang dula-dulaan. Ang bawat halik, ang bawat yakap, ay may katumbas na halaga ng bawat metro kwadrado ng aking minanang lupa. 10 minuto na lang at darating na ang lalaking babayaran natin. Ayusin mo ang sarili mo. Rafael, huwag kang magmukhang guilty. Isipin mo ang resort na itatayo natin. Isipin mo ang yaman na makukuha natin kapag naitapon na natin ang ulilang ito sa kalsada. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagsara ng pinto patungo sa kabilang kwarto. Sa gitna ng kadiliman, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang kisame ng hotel ay tila isang malaking bitag na handang lumamon sa akin. Ngunit hindi ako papayag. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi na uwi sa paghagulgol. Sa halip, ito ay namuo bilang isang kumpas ng lohika sa aking isipan. Accountant ako. Sanay akong maghanap ng butas sa bawat maling transaksyon. At sa gabing ito, sisiguraduhin kong ang lahat ng kanilang utang ay mababayaran ng may malaking interes. Mabilis akong kumilos pero walang tunog. Kinuha ko ang aking cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. Kanina pa naka-record ang bawat salitang binitiwan nila. Isang pindot lang. At ang audio file ay agad na lumipad patungo sa isang secure na cloud drive na tanging ako at si Crisanto lang ang nakakaalam. Tumingin ako sa orasan. 9 na minuto na lang bago dumating ang lalaking wawasak sa aking dangal. Dahan-dahan akong tumayo. Hinubad ang mabigat na belo ng aking gown at kinuha ang maliit na bag na itinago ni Lola Imelda sa ilalim ng kama noong hapon bago ang kasal. Sa loob nito ay ang aking passport, ang mga orihinal na titulo ng lupa, at ang aking laptop. Ang bawat hakbang ko sa malambot na carpet ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog, ngunit hindi ako nanginginig. Binuksan ko ang aking laptop sa loob lamang ng 1 minuto. Ang aking mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard. Sa loob ng 5 taon, ako ang nag-aayos ng kanilang accounting records. Alam ko ang bawat password, ang bawat tagong account, at ang bawat illegal na transaksyon ni Doña Celestina. Account freeze initiated. Ang bulong ko sa sarili habang pinapanood ang loading bar sa screen. Sa isang pindot, ang lahat ng credit cards ni Rafael na nakakabit sa aking main account ay naging walang kwentang piraso ng plastic. Ang lahat ng pondo na inilipat nila mula sa aking savings
patungo sa kanilang kumpanya ay pansamantalang nakalock dahil sa suspicious activity na ako mismo ang nag-report sa bangko. 5 minuto ang nakalipas. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto ng suite. Ang lalaking bayaran ay narito na. Nariyan na siya. Rafael, buksan mo ang pinto. Ang excited na utos ni Doña Celestina mula sa kabilang kwarto. Wala na akong panahon. Pumunta ako sa balkonahe ng ika-10 palapag. Ang hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha. Malamig at malupit. Tumingin ako sa ibaba. Sa gilid ng madilim na kalsada, isang itim na sasakyan ang nag-flash ng ilaw ng 3 beses. Si Crisanto. Hindi ako natakot sa taas. Mas natatakot ako sa posibilidad na manatili sa piling ng mga demonyong ito, gamit ang fire exit sa gilid ng balkonahe na kanina ko pa sinuri. Dahan-dahan akong bumaba. Ang bawat galos sa aking kamay, mula sa malamig na bakal, ay hindi ko ininda. Ang bawat baitang ay isang hakbang palayo sa impyernong binuo nila para sa akin. Nang marating ko ang huling palapag, mabilis akong tumakbo patungo sa sasakyan. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang nag-aalalang mukha ni Crisanto. Amara, tara na, bilis, ang mahinang sigaw niya. Sumakay ako at agad na pinaharurot ni Crisanto ang sasakyan. Tumingin ako sa bintana, pabalik sa mataas na gusali ng hotel. Sa mga sandaling ito, tiyak kong binubuksan na nila ang pinto ng kwarto. Inaasahan nilang makikita ang isang babaeng walang malay na madaling gawa ng iskandalo. Ngunit ang matatagpuan nila ay isang bakanteng kama at isang malamig na kwarto. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-type ng isang mensahe para kay Rafael. Sana ay nagustuhan ninyo ang inyong gatas. Rafael, huwag kang mag-alala. Ang lahat ng gastusin ninyo sa hotel ngayong gabi ay hindi na maa-approve sa card mo. Isipin mo na lang na iyan ang unang hulog ko sa inyong pagkalugi. See you in court, my dear husband. Pinindot ko ang send habang ang sasakyan ay bumibilis palayo sa liwanag ng syudad. Ang aking mukha ay nanatiling blanko, ngunit sa loob ko, isang apoy ang nagsimulang magliyab. Ayos ka lang ba? Amara, gusto mo bang umiyak? Tanong ni Crisanto habang nakatingin sa rearview mirror. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay tila 2 pirasong itim na brilyante sa dilim. Hindi ako iiyak, Crisanto. Ang mga luhang dapat ay ibinuhos ko ngayong gabi ay gagawin kong lason na unti-unting lulunod sa kanila. Simulan na natin ang Project Mariposa. Gusto kong makita kung paano gumapang ang mga Montero sa putik. Hinawakan ko ang USB na ibinigay ni Lola Imelda, isang maliit na bagay, pero sapat na upang gumuho ang isang imperyo. Alam ko na bukas. Ang pangalan ko ay kakalat ka rin nila sa putik. Sasabihin nilang baliw ako, sasabihin nilang nagnakaw ako, sasabihin nilang taksil ako. Ngunit hindi nila alam na bago pa man sila makagawa ng unang hakbang, tapos na ang laro. Sa kalayuan, narinig ko ang tunog ng mga sirena ng pulis. Hindi para sa akin, kundi para sa kaguluhang iniwan ko sa suite. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito ang aking gabi ng kasal. At ito rin ang gabi ng kanilang kamatayan. Hindi ito maaari. Subukan mo ulit. Siguradong may pagkakamali lang sa inyong system. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa lobby ng hotel. Puno ng galit at lumalaking takot. Ang kanyang mukha na dati ay maamo at puno ng pag-ibig, ngayon ay namumula sa kahihiyan habang ang mga staff ng hotel ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Sa harapan niya, ang hotel manager ay dahan-dahang ibinalik ang gintong credit card. Paumanhin, Mr. Montero, ngunit decline po ang lahat ng inyong card. Ayon sa abiso ng bangko, ang mga account na ito ay naka-freeze dahil sa ulat ng posibleng identity theft. Sa tabi niya, si Doña Celestina ay tila isang reyna na nawalan ng trono. Ang kanyang mga kamay na laging may hawak na rosaryo ay nanginginig sa galit. Identity theft. Sino ang gagawa niyan? Ang baliw kong asawa, hanapin ninyo si Amara. Siguradong ninakawan niya kami bago siya tumakas, kasama ang kanyang kabit. Ang mga tao sa lobby ay nagsimulang magbulungan. Ang balita tungkol sa pagtakas ng nobya sa gabi ng kasal ay mabilis na kumalat. Ngunit ang makita ang makapangyarihang mga Montero na hindi makabayad sa kanilang bill ay isang eksenang hindi nila inaasahan. Ang kahihiyang ito ay tila isang malakas na sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanilang pagkatao.
habang ang mga Montero ay nilalamon ng kanilang sariling lason sa Maynila. Ang aming sasakyan ay dahan-dahang tumigil sa isang tagong rest house sa gitna ng masukal na kagubatan ng Tagaytay. Ang tanging naririnig ay ang malalim na paghinga ni Crisanto at ang malamig na ihip ng hangin na nagpapasayaw sa mga dahon ng puno. "Ligtas na tayo rito, Amara," ang mahinang sabi ni Crisanto habang pinapatay ang makina ng sasakyan. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na pilit niyang itinatago. "Hindi nila tayo mahahanap dito. Ito ang lugar na binili ko gamit ang perang pinaghirapan ko sa Cebu." Tumingin ako sa aking mga kamay. Maputla. Tuyot. Ang marka ng singsing sa aking daliri ay naroon pa rin. Isang paalala ng kadenang muntik ng sumakal sa aking buhay, ngunit hindi ako nanginig. Hindi ako tumangis. Sa halip, inabot ko ang itim na laptop bag sa backseat. "Salamat, Crisanto, say." Ang sagot ko, ang aking boses ay patag. Walang emosyon. Tila isang makina na nakatuon lamang sa isang layunin. Ngunit hindi pa tayo ligtas hanggang hindi natin nakukuha ang lahat ng pabalik sa atin. Ang lupang kinuha nila sa mga magulang natin. Ang dangal na tinangka nilang yurakan. Babawiin natin ang lahat. Pumasok kami sa loob ng maliit na bahay. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya, inilabas ko ang USB na ibinigay ni Lola Imelda. Ang maliit na pirasong ito ng plastic ay tila isang susi sa isang madilim na silid na matagal nang nakasara. "Crisanto, ikpakya, bakit mo ako iniwan nun?" Ang biglaang tanong ko habang hinihintay na mag-load ang mga file. "Akala ko, katulad ka rin nila, akala ko kinalimutan mo na ang kapatid mo." Tumayo si Crisanto sa tapat ng bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi. "Hindi kita iniwan dahil sa galit, Amara. Umalis ako dahil nalaman ko ang utang na iniwan ng tatay sa mga Montero. Ginamit nila iyon para takutin ako. Sabi ni Doña Celestina, kapag hindi ako lumayo, ipapakulong ka niya dahil sa mga peking dokumentong gawa-gawa nila. Nagtrabaho ako ng parang aso sa Cebu para lang mabayaran ang bawat sentimo ng utang na iyon nang hindi mo nalalaman. Ang aking puso, na akala ko ay tuluyan ng naging bato, ay nakaramdam ng isang mabilis na pintig ng sakit. Ang sakripisyong ginawa ni Crisanto ay higit pa sa inaasahan ko. Habang ako ay nagpapakabulag sa pagmamahal ni Rafael, ang kapatid ko ay nakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo para lang protektahan ako. "Tumingin ka rito." Ang tawag ko sa kanya nang bumukas ang mga folder sa screen. Ang aming mga mata ay natuon sa isang folder na may pamagat na Project Mariposa. Nang i-click ko ito, bumungad ang mga litrato ng isang babae. Halos malaglag ang aking panga. Ang babaeng nasa litrato ay kamukhang-kamukha ko ang hugis ng mukha, ang mga mata, pati ang paraan ng pagngiti. Ngunit ang petsa sa mga litrato ay 10 taon na ang nakalilipas. "Sino siya?" O tumo ang bulong ni Crisanto. Binasa ko ang isang scan na dokumento sa ilalim ng mga litrato. Isa itong medical report mula sa isang psychiatric facility. Ang pangalan ng pasyente ay Elena Montero, ang unang asawa ni Rafael, na ayon sa balita ay namatay sa isang aksidente sa ibang bansa. Ngunit ayon sa dokumentong ito, si Elena ay hindi namatay sa aksidente. Siya ay unti-unting nilason sa isip at katawan hanggang sa mapilitan itong pirmahan ang lahat ng kanyang ari-arian sa pamilya Montero bago siya tuluyang nawala. Hindi lang lupa ang habol nila sa akin. Ang sabi ko, ang aking tinig ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Gusto nila akong maging kapalit ni Elena, isang bagong biktima na may parehong muka, para maituloy nila ang kanilang mga illegal na transaction gamit ang aking pangalan at propesyon bilang accountant. Ako ang kanilang perpektong kasangkapan. Isang matinding pandidiri ang bumalot sa aking buong pagkatao. Ang bawat I love you ni Rafael ay hindi para sa akin, kundi para sa isang multo na nais nilang buhayin para sa kanilang kasakiman. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number ang lumabas sa screen. Alam ko kung sino ito. Sa kabila ng lahat ng galit, naramdaman ko ang isang malamig na kagalakan. Panahon na para simulan ang kanilang paghihirap. Sinagot ko ang tawag at inilagay ito sa speaker. "Amara, nasaan ka?" Ang boses ni Rafael ay puno ng pagmamakaawa, ngunit naririnig ko ang panginginig ng kanyang panga sa likod ng mga salita.
Amara, please. Bumalik ka na. Nag-aalala kami ni Mama. Hindi kami galit sa ginawa mo. Alam naming hindi mo sinasadya ang lahat. May sakit ka. Amara, kailangan mo ng gamot. Ang bank account mo, baka na-hack lang iyon. Tutulungan ka namin. Isang mahinang tawa ang lumabas sa aking bibig, isang tawang walang kagalakan. Ang galing mong umarte, Rafael. Pang-famas ang iyong performance. Ngunit nakalimutan mo yata ang isang bagay. Bilang asawa mo at bilang accountant ng inyong kumpanya, may hawak akong kopya ng lahat ng inyong lihim na transaksyon sa Project Mariposa. Alam ko ang tungkol kay Elena, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang naghari sa kabilang linya. Nararamdaman ko ang paghinto ng paghinga ni Rafael. Ang maskara ng isang maamong asawa ay tuluyan ng natanggal. Anong gusto mo? Ang boses niya ngayon ay malamig na, puno ng pagbabanta. Huwag mong subukang kalabanin kami. Amara, wala kang pamilya, wala kang pera, wala kang kakampi. Isang salita lang namin sa media. Sisiguraduhin naming mabubulok ka sa mental hospital. Mali ka na, Rafael. Ang sagot ko habang nakatingin sa USB na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Mayroon akong katotohanan. At sa mundong binuo ninyo sa kasinungalingan, ang katotohanan ang pinakamakamatay na sandata. Abangan mo ang balita bukas ng umaga. May maliit na sorpresa akong iniwan sa Bureau of Internal Revenue at sa Security and Exchange Commission. Ang yaman na ipinagmamalaki ninyo. Sisiguraduhin kong magiging abo bago matapos ang linggong ito. Yubit, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil agad kong pinindot ang end call. Tumingin ako kay Crisanto. Kailangan nating hanapin si Bianca Soriano. Siya ang susunod na alas sa ating laro. Bakit siya, tanong ni Crisanto? Dahil ang mga taong tulad ni Rafael ay hindi marunong maging tapat kahit sa kanilang mga kasabwat. Ang sagot ko habang isinasara ang laptop. At ang isang babaeng pinangakuan ng corona, ngunit binigyan lamang ng mga mumo, ay ang pinakamadaling gamitin para pabagsakin ang isang kaharian. Habang inihahanda ko ang aking susunod na hakbang, isang kumatok sa pintuan ng bahay ang nagpatigil sa amin. Hindi ito ang katok ng isang kaibigan. Ito ay mabilis, malakas, at mapilit. Dahan-dahang kinuha ni Crisanto ang isang kahoy na pamalo sa gilid ng pinto. Ang aking puso ay bumilis ang tibok, ngunit ang aking isipan ay nanatiling alerto. Sino ang makakaalam ng lugar na ito? Nang dahan-dahang buksan ni Crisanto ang pinto. Isang figura ng isang babaeng basang-basa sa ulan at puno ng galos ang bumungad sa amin. Hindi siya si Doña Celestina. Hindi siya tauhan ni Rafael. Tulungan ninyo ako, ang bulong ng babae bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Nang harapin namin ang kanyang mukha, tila tumigil ang mundo. Ang babaeng nasa harapan namin ay ang babaeng nasa litrato ng Project Mariposa. Ang babaeng dapat ay 10 taon nang nawawala. 0. 0 ang balanse. Rafael, paanong nangyari ito? Nasaan ang 30 milyong piso na dapat ay nasa account na ito ngayon? Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang basag na salamin, puno ng desperasyon at hindi makapaniwalang takot. Sa kabilang dulo ng laro, ako ay nakaupo sa harap ng aking laptop. Pinapanood ang bawat paggalaw ng kanilang mga account sa real time. Isang malamig na kagalakan ang humahaplos sa aking puso. Ang bawat numero na nawawala sa kanilang screen ay isang latay ng katarungan na tumatama sa kanilang pagkatao. Hindi lamang pera ang kinuha ko ang tanging bagay na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Ngayon, tingnan natin kung gaano sila katapang kapag ang kanilang kaharian ay binuo na lamang sa hangin. Huminahon po kayo, Doña Celestina. Hindi pa tapos ang aking pagbalanse sa inyong mga kasalanan. Ang bulong ko sa hangin habang ang aking mga daliri ay muling sumasayaw sa keyboard. Sa loob ng maliit na safe house, ang atmosfera ay mabigat at puno ng amoy ng ulan at lumang papel. Ang misteryosong babaeng dumating na nalaman naming ang pangalan ay Clarissa. Ang kapatid ni Elena Montero ay mahimbing nang natutulog sa kabilang kwarto pagkatapos naming gamutin ang kanyang mga sugat. Ang kanyang pagdating ay nagbigay sa akin ng huling piraso ng puzzle. Ang pamilya Montero ay hindi lamang nagnanakaw ng lupa. Sila ay mga identity thieves na gumagamit ng mga babaeng tulad ko para itago ang kanilang mga ilegal na ari-arian sa ibang bansa. Amara, nakahanda na ang lahat.
Ang sabi ni Crisanto habang inilalagay ang isang mainit na tasa ng kape sa aking tabi. Ang kape ay itim, matapang, at walang asukal. Gaya ng aking puso ngayon, ang pait nito ang nagbibigay sa akin ng lakas para manatiling gising at alerto. Salamat, Crisanto. Nakaugnay na ba si Gabriel? Tanong ko nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Papunta na siya rito. Mapagkakatiwalaan si Gabriel. Amara. Siya ang tumulong sa akin nung nasa Cebu ako. May sarili rin siyang galit sa mga Montero dahil ang tatay niya ang dating accountant nila na ipinakulong ni Doña Celestina nang tumanggi itong magluto ng mga libro ng kumpanya. Isang maikling pagtango ang isinagot ko. Ang lahat ay tila mga thread sa isang malaking sapot na dahan-dahang bumabalot sa leeg ng mga Montero. Ilang sandali pa, isang kumatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. 3 mahina at 2 malakas na katok ang hudyat na napagkasunduan. Pinatuloy ni Crisanto ang isang lalaking nakasuit. Mukhang pagod pero may mga matang matalas at mapanuri. Ito si Gabriel Dizon. Amara Salcedo. Ang pagkilala niya sa akin. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Tanging isang seryosong paggalang. Nabasa ko ang mga files na ipinadala mo sa akin sa pamamagitan ni Crisanto. Bilang isang accountant, napahanga mo ako. Ang paraan ng pagtatago mo sa mga pondo ng mga Montero sa isang irrevocable trust fund na ikaw lamang ang may control, napakatalino. Hindi ito tungkol sa talino, Gabriel. Ang sagot ko habang ipinapakita sa kanya ang double entry bookkeeping na natuklasan ko sa computer ni Rafael. Tungkol ito sa survival. Ang Montero Resort ay isang malaking laundry machine para sa maruming pera. Tingnan mo ang mga transaksyong ito sa ilalim ng pangalang Bianca S. 10 milyong piso kada buwan ang lumalabas sa kumpanya at napupunta sa isang offshore account sa Cayman Islands. Si Bianca Soriano. Ang dagdag ni Gabriel habang sinusuri ang mga numero. Ang babaeng balak nilang ipalit sa iyo, ang hindi nila alam. Ang perang iyan na inaakala nilang ligtas ay maaari nating i-freeze sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act. Iyan ang plano. Ang sabi ko, ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Ngunit bago natin gawin yon, gusto ko silang makitang nagmamakaawa. Gabriel, ilipat natin ang lahat ng aking personal na mana sa isang trust fund na nakapangalan kay Crisanto at sa mga biktima ng Project Mariposa. Gawin nating imposible para sa kanila na mahawakan kahit isang sentimo ng aking pera. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ang tanging tunog sa loob ng bahay ay ang mabilis na pag-click ng mouse at ang mahinang pag-usap namin tungkol sa mga legal na loophole. Sa bawat transaksyong natatapos ko, nararamdaman ko ang pagluwag ng kadena sa aking leeg. Sa isang pagkakataon, huminto ako at uminom ng kape. Ang pait nito ay gumuhit sa aking lalamunan, ngunit hindi ako kumurap. Naalala ko ang bawat hapunan kasama si Rafael, ang bawat pangarap na binuo namin para sa lupang ito. Ang bawat salita niya ay tila isang nakamamatay na lason na unti-unti kong inilalabas sa aking sistema. Tapos na, ang sabi ko sa wakas, ang lahat ng pondo ay nasa labas na ng kanilang abot-tanaw. Ang savings account na dapat ay wedding gift ko sa kanila. Wala na silang makukuha doon, kundi ang isang digital message na nagsasabing access denied. Biglang tumunog ang alarm sa aking laptop. May sumusubok na mag-login sa aking main server mula sa mansyon ng mga Montero. Sinusubukan na nila ang babala ni Gabriel. Sa kabilang dulo, sa loob ng marangyang opisina ni Doña Celestina, nararamdaman ko ang kanilang tensyon. Isang malakas na kalabog ng mesa, ang tiyak na naganap nang makita ni Rafael ang pulang babala sa kanyang screen. Bakit hindi gumagana ang password, Rafael? Gawin mo ang lahat. Ang pera ni Amara ang tanging paraan para mabayaran natin ang mga investors sa resort bukas. Ang tinig ni Celestina, na narinig ko sa pamamagitan ng isang hidden microphone na itinanim ni Lola Imelda, ay puno na ng hysteria. Hindi ko alam. Mabinura niya ang lahat. Wala ang mga files, wala ang pera, wala ang access. Ang sigaw ni Rafael ay puno ng desperasyon. Ang babaeng iyon, akala ko ay tupa siya, pero isa pala siyang ahas. Napangiti ako nang makarinig ng tunog ng nababasag na baso mula sa kanilang dulo. Ang tupa na sinasabi nila ay matagal nang namatay sa gabi ng kasal. Ang narito ngayon ay ang babaeng susunog sa kanilang lahat.
Amara, may problema. Ang seryosong sabi ni Gabriel habang nakatingin sa kanyang sariling tablet. Nakita ng mga tauhan ni Rafael ang kotse ni Crisanto sa huling CCTV malapit sa expressway. Hindi na sila magtatagal. Alam na nilang nasa paligid lang tayo ng Tagaytay. Hayaan mo silang lumapit, ang sagot ko. Hindi man lang nagbabago ang tono ng aking boses. Mas magandang makita nila ang kanilang pagkatalo ng malapitan. Ngunit bago iyon, may kailangan muna tayong gawin kay Bianca. Anong plano mo? Tanong ni Crisanto. Ipadala mo sa akin ang address ng penthouse ni Bianca. Ang utos ko. Gusto kong malaman ni Bianca na sa larong ito, walang queen ang nakakaligtas kapag ang hari ay isang duwag na tulad ni Rafael. Habang inihahanda namin ang aming pag-alis patungo sa susunod na lokasyon, isang huling tingin ang ibinigay ko sa computer. Isang mensahe ang lumabas sa screen mula sa aking bangko. Transaction successful, balance 0.00. Ang huling regalo ko sa kanila ay ang kawalan. Ngunit habang papasakay kami sa sasakyan, isang malakas na tunog ng mga gulong na nagpreno sa labas ng aming gate ang nagpatigil sa aming lahat. Ang liwanag ng mga headlights ay tumama sa aming mga mukha, tila mga mata ng isang halimaw na naghahanap ng biktima. Nandito na sila, ang mahinang sabi ni Crisanto habang kinukuha ang kanyang proteksyon. Hindi ako natakot. Dahan-dahan kong inayos ang aking salamin at tiningnan ang mga anino sa labas. Ang labanang ito ay hindi na tungkol sa pagtatago. Panahon na para ipakita sa kanila kung paano lumaban ang isang reyna ng mga numero. Huwag kang kukurap, Bianca. Ang bawat luhang ilalabas mo ngayon ay walang silbi sa harap ng mga dokumentong ito. Akala mo ba ay ikaw ang reyna sa paningin ni Doña Celestina? Isa ka lang kasangkapang madaling palitan kapag nakuha na nila ang gusto nila. Ang anak mo hindi iyan magiging tagapagmana. Siya ang magiging alas na gagamitin nila para itali ka sa isang habambuhay na pagtataksil. Ang boses ko ay malamig, matalas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo ako sa gitna ng marangyang penthouse ni Bianca Soriano. Habang siya ay nakaupo sa kanyang mamahaling sofa, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay sa labas. Ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin ng bintana, ngunit ang bagyong dala ko sa loob ay mas nakamamatay. Nandito na sila, Amara, sa likod tayo. Ang sigaw ni Crisanto ay bumasag sa tension sa safe house kanina, bago kami tuluyang nakatakas. Ang liwanag ng mga headlight ng sasakyan ng mga Montero ay tila mga mata ng halimaw na sumisilip sa aming bintana. Hindi ako nagpanik. Sa halip, kinuha ko ang aking laptop at mabilis na pinindot ang isang command. Isang malakas na tunog ng pagsabog ng alarm system ng bahay, ang aming ginawang distraction. Habang ang mga tauhan ni Rafael ay abala sa pag-iwas sa nakabibinging ingay. Dahan-dahan kaming lumabas sa secret passage na itinuro ni Lola Imelda. Ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng gabi ay naging kakampi namin sa pagtakas. Ngayon, makalipas ang ilang oras, narito ako sa tapat ng babaeng naging anino ng aking pagsasama kay Rafael. Si Bianca Soriano, ang ibang babae. Anong ginagawa mo rito? Amara, baliw ka na ba? Hinahanap ka ng mga pulis. Sabi ni Rafael, ninakawan mo sila. Ang boses ni Bianca ay mataas, puno ng peking tapang, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Ninakawan. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang pera sa bangko na kinuha ko ay sa akin, Bianca. Pinagtrabahuhan ko iyon. Ang mga Montero ang magnanakaw, at ikaw ang kanilang tanga. Inilapag ko ang isang folder sa harap niya. Sa loob nito ay ang mga litrato ni Rafael na kasama ang iba pang mga babae sa ibang bansa, mga babaeng mukhang-mukha rin ni Elena. At kasama nito ang isang dokumentong nagpapatunay na ang penthouse na tinitirhan niya ay hindi nakapangalan sa kanya, kundi sa isang shell company na kontrolado ni Doña Celestina. Tingnan mo ang mga ito, Bianca. Akala mo ba ay ikaw lang ang espesyal? Akala mo ba ay ikakasal siya sa iyo kapag natapos na ang gulo sa akin? Tingnan mo ang Project Mariposa. Lahat kayo ay mga placeholder lamang. Lahat kayo ay mga anino ng isang babaeng matagal na nilang pinatay ang pagkatao. Namutla si Bianca. Ang kanyang labi ay nanginig habang tinitingnan ang mga litrato. Hindi. Mahal ako ni Rafael. Ang anak namin,
Si Nathan. Siya ang magiging tagapagmana ng Montero Corp. Si Nathan. Tumingin ako sa pinto ng silid kung saan mahimbing na natutulog ang isang maliit na bata. Sa tingin mo ba, ay hahayaan ni Doña Celestina na ang isang mistress ang magsilang ng tagapagmana? Ang plano nila, Bianca, ay kuhanin ang bata sa iyo pagkatapos akong maipakulong. Gagawa sila ng paraan para palabasin na hindi ka karapat-dapat na ina. Gagamitin nila ang record mo noon sa rehab para bawiin ang bata. Paano mo nalaman ang tungkol sa rehab? Ang tanong ni Bianca ay halos pabulong na lamang, puno ng takot. Accountant ako, Bianca. Sanay akong maghalungkat ng mga lihim na itinatago sa likod ng mga numero at bayad. Binayaran ni Doña Celestina ang ospital para burahin ang record mo, pero nakalimutan nilang may digital footprint ang bawat transaksyon. Dahan-dahan akong umupo sa tapat niya. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang kaluluwa. Nandito ako hindi para makipag-away sa iyo dahil sa isang lalaking walang kwenta. Nandito ako para bigyan ka ng pagkakataon. Tulungan mo akong pabagsakin ang mga Montero at sisiguraduhin kong ligtas ka at ang anak mo. Ibibigay ko sa iyo ang ebidensyang kailangan mo para makuha ang buong kustodya ni Nathan bago ka pa nila unahan. Katahimikan ang naghari sa penthouse. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng aircon at ang tibok ng aking puso na nananatiling kalmado. Alam ko ang iniisip ni Bianca. Ang kanyang mundo ay dahan-dahang gumuguho at ako lamang ang tanging salbabida na maaari niyang kapitan. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya sa wakas. May luhang dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Dahil ayaw kong may isa pang babaeng maging biktima ng Project Mariposa, ang sagot ko. At dahil gusto kong makita ang mukha ni Doña Celestina kapag nalaman niyang ang sarili niyang alas ang magtatraidor sa kanya. Kinuha ni Bianca ang isang USB mula sa kanyang drawer. Nasa loob nito ang mga video ng mga lihim na pagpupulong ni Doña Celestina sa mga opisyal ng gobyerno. Ipinatago ito sa akin ni Rafael bilang insurance niya laban sa sarili niyang ina. Ngunit ngayon, gamitin mo ito. Gawin mo ang dapat mong gawin. Kinuha ko ang USB. Ang bigat nito sa aking palad ay tila bigat ng isang hatol ng kamatayan para sa mga Montero. Salamat, Bianca. Ngayon, kailangan mong umalis dito bago sila makarating. May sasakyang naghihintay sa iyo sa basement. Dadalhin ka ni Crisanto sa isang ligtas na lugar. Habang paalis ako ng penthouse, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Bianca na yakap ang kanyang anak. Isang imahe ng pagsisisi at takot. Ang bawat hakbang ko sa hallway ay puno ng determination. Ang sapot ay dahan-dahan ng humihigpit. Ngunit nang makarating ako sa elevator, bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang isang taong hindi ko inaasahan. Si Rafael, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, at may hawak siyang isang piraso ng papel, isang search warrant na may aking pangalan. Huli ka na, Amara. Ang boses niya ay puno ng tagumpay. Akala mo ba ay ganoon kadaling takasan ang mga Montero sa pagkakataong ito? Wala ng Crisanto na magliligtas sa iyo. Ngumiti ako ng bahagya. Isang ngiting hindi niya inaasahan. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, Rafael. Dahil sa sandaling ito, ang buong mundo ay pinapanood na ang live stream ng lahat ng nakuha ko mula sa penthouse na ito. Ipinakita ko sa kanya ang aking cellphone. Ang pulang ilaw ng live ay kumikinang, at ang bilang ng mga viewers ay mabilis na umaakyat. Ang mukha ni Rafael ay dahan-dahang nagbago mula sa galit patungo sa isang matinding takot. Ibagsak mo ang cellphone na yan. Amara, huwag mo akong subukan. Ang boses ni Rafael ay gumaralgal. Isang timpla ng galit at purong takot habang nakatingin sa pulang ilaw ng aking camera. Ang kanyang kamay, na dati ay laging banayad sa aking balat, ngayon ay nakaamba na tila sasampal, ngunit napatigil siya. Alam niya ang nakataya. Isang maling galaw, isang pisikal na pananakit sa harap ng libu-libong nanonood, at ang kanyang pangarap na maging isang gentleman na tagapagmana ay tuluyang maglalaho. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumuhit pababa, habang ako naman ay nanatiling tila isang estatwa malamig, matatag, at kontrolado ang bawat hininga. Ang kapangyarihan ay wala sa baril o sa dahas,
kundi sa katotohanang hindi na nila kayang itago. Masyado ka nang madungis para sa camera, Rafael. Ayusin mo ang iyong muka. Ang mahinahon kong tugon. Ang aking tinig ay hindi nanginginig, bagkus ay may tonong mapang-uyam. Ang bawat segundo ng pananatili mo rito ay nagpapatunay lamang sa lahat ng aking sinabi. Ang search warrant na hawak mo. Isang pirasong papel na walang silbi kung ang ebidensya ay nasa cloud na at kumakalat na sa social media. Dahan-dahan akong lumakad pasulong. Pinipilit siyang umurong palayo sa pintuan ng elevator. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ng hallway ay tila isang metronome. Nagbibilang ng bawat sandali ng kanyang pagkatalo. Hinding-hindi mo kami matatalo, baliw ka. Amara, ilalabas namin ang medical records mo. Sasabihin namin sa lahat na ikaw ang nagnanakaw sa kumpanya. Ang huling hirit ni Rafael. Subalit ang kanyang boses ay tila isang bata na naglulumpasay dahil hindi nakuha ang gusto. Gawin mo, Rafael. Ipakita mo sa buong bansa kung gaano kayo kadesperado. Ang huli kong sabi bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator sa pagitan namin. Sa loob ng maliit na espasyo, ibinaba ko ang aking cellphone. Patay ang live stream. Isang bluff lamang ang malaking bahagi nito, ngunit sapat na para paralisahin ang isang duwag na tulad niya. Nang makarating ako sa basement, agad akong sumakay sa naghihintay na sasakyan ni Gabriel. Ang amoy ng leather at ang lamig ng aircon ay bahagyang nagpakalma sa aking sistema. Ngunit ang aking isipan ay patuloy na nagtatrabaho. Nakaalis na si Bianca at ang bata. Tanong ko kay Gabriel habang inaayos ang aking salamin. Ligtas na sila, Amara! Kasama na sila ni Crisanto patungo sa isang safe house sa labas ng probinsya. Sagot ni Gabriel habang mabilis na pinalalayo ang sasakyan. Pero kailangan mong makita ito. Ngayon na. Inabot niya sa akin ang isang tablet. Bumungad sa screen ang isang breaking news. Si Doña Celestina, na nakasuot ng itim na tila nagdadalamhati, ay nasa harap ng maraming mikropono. Ang kanyang mga mata ay mapula at may mga luhang dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Isang obra maestra ng pagpapanggap. Ang aking manugang na si Amara ay may malubhang karamdaman sa isip. Ang sabi ni Celestina sa television. Ang boses ay puno ng peking habag. Minahal namin siya bilang tunay na anak. Ngunit ang kanyang kondisyon ay lumalala. Nagnakaw siya ng malaking halaga sa aming pamilya at ngayon ay gumagawa ng mga kwento para lamang pagtakpan ang kanyang pagkakamali. Amara, irog ko, nasaan ka man? Bumalik ka na, pagagalingin ka namin. Isang matinding pandidiri ang gumuhit sa aking lalamunan. Ang paraan ng kanyang paggamit ng salitang irog ay tila isang maduming kamay na humahawak sa aking leeg. Ito ang sining ng gaslighting sa pinakamataas na antas, ang gawing biktima ang sarili, habang ang tunay na biktima ay pinalalabas na kriminal. Accountant ako, hindi scriptwriter. Pero alam kong ang plot na ito ay gasgas na. Ang bulong ko sa sarili. Gabriel, ilabas mo ang video ng security camera mula sa penthouse ni Bianca. Ipadala mo sa lahat ng news outlets. Ipakita mo ang pagpasok ni Rafael nang may kasamang mga armadong lalaki habang ang asawa niya ay wala pang isang araw na kinakasal. Gagawin ko, Amara, pero may mas malaking problema. Ani Gabriel. Si Lola Imelda, hindi ko siya makontact. Ang huling balita ay dinala siya ng mga tauhan ni Celestina sa San Jose Psychiatric Facility. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang marinig ang pangalan ng lugar na iyon. Iyon ang ospital na nabanggit sa Project Mariposa, ang lugar kung saan naglalaho ang mga katotohanan. Doon nila dinadala ang mga taong ayaw nilang magsalita. Ang sabi ko, ang aking tinig ay naging mas malamig pa sa yelo. Lola Imelda, sinasakripisyo niya ang sarili niya para sa akin. Tumigil ang sasakyan sa isang madilim na sulok ng kalsada. Ang mabilis na pag-vibrate ng aking cellphone sa aking palad ay bumasag sa katahimikan. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw. Ang mga ibon ay nasa hawla na. Ang susi ay nasa ilalim ng altar. Alam ko ang ibig sabihin nito. Ito ang hudyat ni Lola Imelda bago siya tuluyang makuha. Ang altar na tinutukoy niya ay ang lihim na vault sa loob ng mansyon ng mga Montero, kung saan itinatago ni Celestina ang kanyang itim na talaarawan. Gabriel, kailangan nating pasukin ang mansyon. Ang sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Baliw ka ba? Amara, pugad iyon ng mga leon. Siguradong nakabantay ang lahat doon ngayon, ang gulat na reaksyon ni Gabriel.
Iyon ang iniisip nila. Ang sagot ko habang tinitingnan ang aking reflection sa bintana. Iniisip nilang nagtatago ako at natatakot. Hindi nila inaasahan na babalik ako sa mismong lugar kung saan nila sinimulan ang lahat ng ito. Bilang accountant, alam ko ang bawat pasikot-sikot ng bahay na iyon, pati ang kanilang security protocol. Meron tayong 2 oras bago matapos ang kanilang press conference. Kinuha ko ang isang maliit na bag ng mga tools at isang USB killer. Sa gabing ito, hindi lang pera ang mawawala sa kanila. Sisiguraduhin kong ang bawat digital na alaala ng kanilang kasakiman ay mabubura, habang ang pisikal na ebidensya ay mapupunta sa mga kamay ng hustisya, habang papaalis ang sasakyan patungo sa mansyon. Isang huling tingin ang ibinigay ko sa balita sa tablet. Nakita ko ang mukha ni Rafael sa tabi ng kanyang ina. Nakangiti ng palihim sa likod ng mga kamera. Ang kanilang tagumpay ay tila isang bula maganda tingnan, ngunit isang pitik ko lang. Sasabog ito sa kanilang mga mukha. Nang marating namin ang likurang bahagi ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang babala. Ang mga matataas na pader ay napapalibutan ng mga baging, tila mga galamay na handang humila sa sinumang mga ngahas pumasok. Dahan-dahan kaming bumaba ng sasakyan. Ang amoy ng mga bulaklak sa hardin ay naging masangsang sa aking pangamoy. Bawat hakbang namin sa damuhan ay tila paglakad sa isang mina. Nakahanda ka na ba, Amar? Bulong ni Gabriel habang hawak ang isang wire cutter. Hindi ako nakahanda para matakot. Gabriel, ang sagot ko habang isinusuot ang aking black gloves. Nakahanda ako para tapusin ito. Ngunit habang papalapit kami sa secret entrance sa gilid ng library, isang malakas na liwanag mula sa isang searchlight ang biglang tumama sa amin. Ang tunog ng pagkok ng baril ay narinig mula sa itaas ng balkonahe. Akala ko ba ay matalino ka, Amara? Pero bakit tila ikaw mismo ang lumapit sa iyong bitayan? Ang boses ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw mula sa itaas. Walang bahid ng luha. Tanging isang malupit na halakhak na puno ng tagumpay. Isang pirasong papel? Isang pirasong papel lamang ang kailangan nila para tuluyang malunod ang aking pagkatao sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan. Nakatayo ako sa gitna ng silid-aklatan ng mga Montero, habang ang liwanag ng searchlight mula sa balkonahe ay tumatama sa aking mga mata, tila isang mapanghusgang titig mula sa langit. Ngunit sa halip na manginig ang aking mga tuhod, mas lalong tumigas ang aking paninindigan. Ang bawat tibok ng aking puso ay hindi hudyat ng takot, kundi isang countdown para sa kanilang pagkawasak. Akala nila ay huli na nila ang isang ibon sa loob ng hawla, ngunit hindi nila alam na ako ang nagbukas ng pinto para sila mismo ang makapasok sa aking sariling bitag. Huwag kang malikot, Amara. Isang maling galaw mo at masisigurado kung hindi ka na makakalabas ng mansyong ito ng buhay. Ang mariing banta ni Doña Celestina habang dahan-dahang bumababa mula sa grand staircase. Ang kanyang mukha ay hindi na ang maamong mukha na nakita sa telebisyon kanina. Ito ay mukha na ng isang halimaw na nagugutom sa kapangyarihan. Sa likuran ko, naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ng 2 armadong lalaki sa mga braso ni Gabriel. Amara, tumakas ka na, huwag mo kaming intindihin. Ang sigaw ni Gabriel, ngunit agad siyang sinikmuraan ng isa sa mga guards. Tumahimik ka, abogado ni... Ang singhal ni Rafael na lumabas mula sa anino ng library. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong hindi nakatulog ng ilang araw gusot ang polo. Gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay puno ng despresyon. Ngayon, Amara, ibibigay mo sa amin ang USB. Ibibigay mo ang access sa lahat ng account na nilock mo at baka pag-isipan pa namin na hindi ka itapon sa karsel. Isang tuyong tawa ang pinakawalan ko. Inayos ko ang aking salamin nang walang kahit anong bakas ng kaba. Accountant ako, Rafael. Alam ko kung paano mag-compute ng risks. At sa sitwasyong ito, kayo ang may pinakamalaking liability. Ang USB na hinahanap ninyo, hindi iyon ang mahalaga. Anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Celestina ay naging matalas na parang kutsilyo. Akala ninyo ba ay pumasok ako rito nang walang backup plan sa loob ng 10 minuto na pag-uusap natin? Ang system ng mansyong ito ay dahan-dahang nilalamon ng isang logic bomb na itinanim ko sa inyong main server sa sandaling pumasok ako sa library. Ang paliwanag ko ng may malamig na katiyakan. Lahat ng inyong mga CCTV, ang inyong mga digital files, pati ang mga offshore accounts na inaakala ninyong ligtas,
Lahat iyon ay dahan-dahang nabubura sa bawat segundo na pinatitigil ninyo ako rito. Sinungaling mo ang sigaw ni Rafael. Sabay sugod sa akin at hinablot ang aking kwelyo. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay nakakasuka. Ibalik mo ang lahat, Amara, ang kumpanya, ang pera, sa amin iyon. Sa inyo, tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking titig ay tila yelong dumidikit sa kanyang balat. Ang perang iyon ay dugo at pawis ng mga pamilyang sinira ninyo sa ilalim ng Project Mariposa. Kabilang na ang pamilya ko. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ninyo ako pinili. Hindi dahil sa mukha ko, kundi dahil sa lupa ng aking mga magulang na may nakabaon palang ebidensya ng inyong mga nakaraang krimen. Binitawan ako ni Rafael, tila napaso sa aking mga salita. Doña Celestina ay napatigil. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Ang nauutal na tanong ng matanda. Ang diary ni Lola Imelda. Ang sagot ko. Hindi ninyo alam na bago ninyo siya dalhin sa ospital, na ipadala na niya sa akin ang huling pahina. Ang lupa sa Batangas ay hindi lang para sa resort. Gusto ninyong itayo ang resort sa ibabaw ng lumang mass grave ng mga taong pinatahimik ninyo noong panahon ng inyong asawa, at ang mga magulang ko, sila ang nakakaalam ng lahat. Ang katahimikan sa library ay naging nakabibingi. Ang tunog ng pagtiktak ng lumang orasan sa dingding ay tila bawat hininga ng katarungang dahan-dahang lumalapit. Patayin siya ngayon na. Ang utos ni Celestina sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay tila isang desperadong hiyaw ng isang bumabagsak na reyna. Ngunit bago pa man makakilos ang mga guards, isang malakas na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan ang narinig mula sa labas ng mansyon. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa mga malalaking bintana. Anong nangyayari ngang taranta ni Rafael habang tumatakbo patungo sa bintana? Mga pulis? Bakit may mga pulis dito? Hindi lang pulis, Rafael. Ang sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa vault sa ilalim ng altar ni Doña Celestina na kanina ko pa nabuksan bago nila ako mahuli. Narito rin ang mga taga-NBI at ang press, ang live stream ko kanina. Hindi iyon bluff. Ang signal ng cellphone ko ay nakalink sa isang server na automatikong nagpadala ng lokasyon ko, at ang lahat ng audio ng usapan natin sa mga otoridad sa sandaling tumaas ang heart rate ko. Hinablot ko ang itim na tala-arawan mula sa loob ng vault ang Black Diary na naglalaman ng lahat ng pangalan at petsa ng mga krimen ng pamilya Montero. Tapos na ang laro, Celestina. Ang bulong ko. Hindi akin yan. Si Celestina ay sumugod sa akin. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng lawin na gustong dumukot sa aking mga mata. Ngunit bago niya ako maabot. Mabilis siyang hinarangan ni Gabriel na nakawala sa mga guards sa gitna ng gulo. Ang pinto ng library ay malakas na bumukas. Ang mga otoridad ay mabilis na pumasok. Ang kanilang mga boses ay naguutos ng pagsuko. Nakita ko ang pagbagsak ni Rafael sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga kamay habang pilit na umiiyak. Si Doña Celestina naman ay pilit na nanlaban. Isinisigaw ang kanyang kapangyarihan habang pilit na pinupusasan. Tiningnan ko ang lahat ng kaguluhan ng may malalim na buntong hininga. Hindi ito ang tagumpay na akala ko ay magpapasaya sa akin. Isa itong katarungang puno ng pait. Amara, ayos ka lang? Tanong ni Gabriel habang inaalalayan ako. Ayos lang ako, Gabriel. Ang sagot ko. Ngunit ang aking paningin ay natuon sa isang anino sa labas ng library. Isang figura ng isang lalaki na pamilyar sa akin. Si Crisanto. Ngunit bakit may kasama siyang mga lalaking hindi ko kilala? At bakit ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng saya, kundi ng isang matinding takot? Crisanton tawag ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa kabilang panig ng mansyon. Isang bomba, isang pagsabog. Naramdaman ko ang pagyanig ng buong gusali. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang mula sa basement. Isang huling plano ni Doña Celestina ang sunugin ang lahat ng ebidensya. Kasama na kami. Amara, takbo! Ang huling narinig kong sigaw ni Crisanto bago ang usok ay tuluyang bumalot sa aking paningin. Ang iyong apoy ay hindi marunong maawa. Pinapanood ko ang bawat dila ng apoy habang nilalamon nito ang mga kortinang ginto.
at ang mga antigong kasangkapan na naging saksi sa aking pagdurusa sa loob ng mansyong ito. Sa bawat paglagutok ng nasusunog na kahoy at ang pagbagsak ng mga kisame, nararamdaman ko ang init na tumatama sa aking balat. Ngunit mas matindi ang lamig na nananatili sa aking kalooban. Ang Black Diary ay nakadikit sa aking dibdib. Tila isang proteksyon laban sa lahat ng kasamaang nagtatangkang kuhanin ito. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi rito magtatapos ang aking kwento sa gitna ng abo at usok. Dahil sa bawat segundo na lumilipas, mas lumilinaw sa akin na ang mga Montero ay dulo lamang ng isang mas malaking galamay na pumatay sa aking mga magulang. Amara, sa kabilang dulo, ang bintana sa library, doon tayo dadaan. Ang sigaw ni Gabriel ay halos malunod sa ingay ng nagbabagsakang debris. Hinawakan niya ang aking braso. Pilit akong hinihila palayo sa kumakalat na apoy. Ang diary, Gabriel, kailangan nating mailabas ito. Ang sagot ko, ang aking lalamunan ay mahapdi na dahil sa makapal na usok. Ang bawat hininga ko ay tila paglunok ng maliliit na pako. Hawak mo na iyan, Amara, ang buhay mo ang isipin mo. Ang balik na sigaw ni Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Rafael. Nakahandusay siya sa sahig. Tila nawalan na ng malay dahil sa usok o baka sa sobrang takot. Si Doña Celestina naman ay pilit na hinihila ng mga pulis palabas. Ang kanyang mga sigaw ay tila isang sumpa na umaalingaw-ngaw sa nagbabagang paligid. Isang sandali, nagtama ang aming paningin. Sa kabila ng apoy, nakita ko ang purong galit sa kanyang mga mata, isang galit na nagsasabing kahit mabulok siya sa kulungan, hindi niya ako hahayaang manalo. Crisanto, nasaan si Crisanto? Ang hanap ko habang nararating namin ang bintana. Nasa labas na siya. Amara, nauna na siya para i-secure ang perimeter. Ang tugon ni Gabriel habang tinutulungan akong lumundag palabas ng bintana patungo sa ligtas na damuhan ng hardin. Nang maramdaman ko ang malamig na damo sa aking mga palad, mabilis akong bumangon. Ang sariwang hangin ay tila isang lunas na humahaplos sa aking mga baga. Tumingin ako sa mansion. Ang marangyang kuta ng mga Montero ay isa na ngayong malaking sulo sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag nito ay tumatama sa mga mukha ng mga taong nanonood, ang press, ang mga otoridad, at ang mga taong dating yumuyukod sa kapangyarihan ng pamilyang ito. Amara. Ang boses ni Crisanto ay mabilis na lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking balikat. Sinusuri kung may sugat ako. Ngunit napansin ko ang kanyang mga kamay, nanginginig ang mga ito. Hindi ito panginginig ng takot para sa akin. May iba pang dahilan. Crisanto, ayos lang ako. Hawak ko ang diary. Ang sabi ko. Pilit na pinapakalma siya. Kailangan nating umalis dito, Amara, ngayon na. Hindi ligtas ang presensya natin dito kahit may mga pulis pa. Ang mabilis niyang bulong. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa isang itim na van na nakaparada sa malayo. Malayo sa mga sasakyan ng mga otoridad. Bakit sino ang nasa van na iyon? Tanong ko. Dahan-dahang binubuksan ng Black Diary sa ilalim ng liwanag ng apoy. Huwag mo nang itanong. Tara na. Ang paghila ni Crisanto sa akin ay tila may halong desperasyon. Ngunit napatigil ako nang makita ang isang pangalan sa huling pahina ng diary. Ang pahinang hindi ko pa nababasa ng buo. Isang pangalan na nakasulat sa pulang tinta. Tila isang huling babala. Ang tunay na nag-utos sa pagpatay sa mga Salcedo ay hindi si Celestina, kundi ang taong nagtatago sa anino ng utang na loob. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Tumingin ako kay Crisanto. Crisanto, sino ang nagbigay sa iyo ng pera para makapagtrabaho ka sa Cebu? Sino ang tumulong sa iyo para protektahan ako noon? Napatigil si Crisanto. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang taong nahuling nagnanakaw sa gitna ng gabi. Amara, hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan iyan. Sino siya? Crisanto? Ang mariin kong tanong. Ang aking lohika ay nagsimulang magkonekta ng mga tuldok na dati ay malabo. Ang mabilis na pagdating ni Crisanto sa hotel, ang pagkaalam niya sa safe house, ang kanyang mga koneksyon na tila masyadong malawak para sa isang ordinaryong manggagawa. Ito ay para sa kaligtasan mo. Amara, ang taong iyon, siya ang may-ari ng San Jose Psychiatric Facility. Siya ang dahilan kung bakit buhay ka pa ngayon. Ang paliwanag ni Crisanto, ang boses ay puno ng pait. At siya rin ang dahilan kung bakit patay na ang mga magulang natin.
Di ba ang malamig kong paghinuha? Isang putok ng baril ang biglang bumasag sa katahimikan. Hindi ito nanggaling sa mga pulis. Ang bala ay tumama sa gulong ng sasakyan ni Gabriel na malapit sa amin. Dapat siyang sigaw ni Gabriel habang hinihila ako pababa. Ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan. Ang mga pulis ay naglabas ng kanilang mga baril. Ngunit ang gulo ay tila planado para magbigay ng pagkakataon sa itim na van na lumapit. 3 lalaking nakamaskara ang bumaba, diretsong patungo sa aming direksyon. Ibigay mo ang diary, amaray ang boses ng isa sa mga lalaki. Familiar ang boses na iyon, isang boses na hindi ko inaasahang maririnig sa ganitong pagkakataon. Si Dr. Arnaldo, to ang doktor na gumawa ng aking peking medical records. Hindi ko ibibigay ang katarungan para sa isang pirasong buhay na gawa sa kasinungalingan. Ang sigaw ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking cellphone sa bulsa. Bilang accountant, alam ko ang halaga ng bawat asset. At ang asset ko sa sandaling ito ay hindi ang diary, kundi ang impormasyong naka-encrypt sa loob nito. Crisanto, kung may utang na loob ka sa kanila, bayaran mo na ngayon. Ang hamon ko sa aking kapatid. Dahil ang utang na iyon ay binayaran na ng dugo ng ating mga magulang. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Crisanto ang isang baril mula sa kanyang baywang, isang bagay na hindi ko alam na dala-dala niya. Ngunit hindi siya tumingin sa akin. Itinutok niya ang baril kay Doktor. Arnaldo, tumakbo ka na. Amara, dalhin mo si Gabriel at ang diary. Pumunta kayo sa simbahan ng Quiapo. Hanapin ninyo ang taong may markang mariposa sa kanyang kanang balikat. Ang utos ni Crisanto habang nagsisimulang makipagpalitan ng putok sa mga lalaking nakamaskara. Nanginig ang aking buong pagkatao, ngunit nanaig ang aking katuwiran. Hinila ko ang nanghihinang si Gabriel. Tara na, Kirpiat. Gabriel, hindi natin pwedeng sayangin ang pagkakataong ito. Sumakay kami sa isang inabandonang patrol car, nabukas ang pinto. Habang pinapaandar ko ang makina, nakita ko sa side mirror ang huling imahe ni Crisanto na nakatayo sa harap ng naglalagablab na mansyon. Tila isang sundalong nag-iisa sa gitna ng digmaan. Patawad, Amara. Ang huli kong nabasa sa kanyang mga labi bago kami tuluyang nakalayo. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan sa gitna ng gabi, ang Black Diary ay nananatiling mahigpit sa aking pagkakahawak. Ang apoy ng mansyon ay dahan-dahang naglalaho sa kalayuan. Ngunit ang apoy sa aking puso ay mas lalong tumindi. Ang labanang ito ay hindi na lang tungkol sa mga Montero, tungkol na ito sa isang lihim na samahan na gumagamit ng mga babaeng tulad ko bilang mga mariposa, mga paru-parong ang tanging tadhana ay mamatay matapos mapakinabangan ang kanilang kagandahan at talino. Tumingin ako sa unahan, sa madilim na kalsadang patungo sa Quiapo. Ang aking mga kamay sa manibela ay matatag. Accountant ako, at sa gabing ito, sinimulan ko ng i-audit ang listahan ng mga taong dapat mamatay. Ang katarungan ay hindi dumarating ng kusa. Ito ay kailangang bayaran ng dugo, pawis, at madalas ng mga taong pinakamahalaga sa atin. Habang pinatatakbo ko ang sasakyan sa gitna ng madilim, at tila walang katapusang kalsada patungong Maynila. Ang aking mga mata ay nakatitig sa unahan, ngunit ang aking isipan ay pilit na bumabalik sa imahe ni Crisanto sa gitna ng apoy. Isang accountant ako. Sanay ako sa mga numero, sa mga balanse, at sa mga utang na dapat bayaran. Pero sa gabing ito, ang cost-benefit analysis ng aking buhay ay hindi nagtutugma. Ang kalayaan ko ay nagkakahalaga ng posibleng buhay ng aking kapatid. Ang bawat patak ng dugo ni Crisanto ay isang utang na hindi ko alam kung paano babayaran. Isang bad debt sa aking kaluluwa na magpapahirap sa akin habang buhay. Ngunit hindi ako hihinto. Dahil kung susuko ako ngayon, ang sakripisyo niya ay magiging isang malaking zero. Amara, dahan-dahan lang. Malakas ang tagas ng dugo sa balikat ko, ang mahinang uingol ni Gabriel sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at ang kanyang hininga ay mababaw na. Manatili kang gising, pahad. Gabriel, malapit na tayo sa Quiapo. Hindi ka pwedeng mamatay sa loob ng ninakaw nating patrol car. Hindi iyan maganda sa iyong record bilang abogado. Ang sagot ko, pilit na pinapanatili ang lamig sa aking boses para hindi niya mahalata ang panginginig ng aking kalooban. You're still an accountant, even in the middle of a war. Ang pilit na biro ni Gabriel bago siya muling mapapikit dahil sa hapti.
Nang marating namin ang Quiapo, ang paligid ng simbahan ay puno na ng mga deboto kahit madaling araw pa lang. Ang amoy ng mga kandila, ang usok ng mga sasakyan, at ang mga bulong ng mga taong nagdarasal ay tila isang symphony ng desperasyon at pag-asa. Dahan-dahan kong ipinarada ang sasakyan sa isang madilim na eskinita, malayo sa paningin ng mga otoridad na maaring naghahanap na sa amin. Inalalayan ko si Gabriel palabas. Ang bawat hakbang namin sa malagkit at maduming kalsada ay tila isang pagsubok sa aming tatag. Ang Black Diary ay nakatago sa loob ng aking jacket. Isang lihim na pasan-pasan ko sa gitna ng libu-libong tao. Ang taong may markang mariposa, kailangan natin siyang mahanap. Ang bulong ko habang nilalakad namin ang gilid ng simbahan, kung saan ang mga nagtitinda ng mga anting-anting at halamang gamot ay nagsisimula ng maglatag. Inikot ko ang aking paningin. Hinahanap ko ang isang senyales, isang kilos, o ang markang binanggit ni Crisanto. Sa gitna ng karamihan, isang matandang babae na nakaupo sa isang maliit na bangko ang nakakuha ng aking atensyon. Nakasuot siya ng itim na belo at ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa kawalan. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis na nag-ayos ng mga rosas. Dahan-dahan kaming lumapit. Nang humangin ng malakas, bahagyang naisantabi ang kanyang itim na pashmina sa kanang balikat. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng poste ng kuryente, nakita ko ang isang tattoo, isang asul na paru-paro na may mga pakpak na tila na basag. Ang mariposa. Crisanto Sentas, ang mahina kong sabi. Sapat lang para marinig niya. Napatigil ang matandang babae sa pag-aayos ng rosas. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng sakit na pamilyar sa akin, ang sakit ng isang taong matagal nang namumuhay sa anino ng pagtataksil. Ang batang si Crisanto, ang bulong niya, ang kanyang boses ay tila kalansing ng mga barya sa isang lata. Sabi niya ay darating ang isang accountant ng katotohanan. Sumunod kayo sa akin. Dinala niya kami sa isang maliit at madilim na kwarto sa likod ng isang tindahan ng mga relihiyosong gamit. Ang amoy ng insenso ay napakabigat. Tila pilit na tinatabunan ng amoy ng luma at bulok na kahoy. Ako si Nora, ang pakilala niya habang tinutulungan kaming ihiga si Gabriel sa isang makeshift na kama. Isa akong dating nurse sa San Jose Psychiatric Facility. Doon ko nakilala ang iyong mga magulang bago sila tuluyang inilipat ng mga Montero. Inilipat ang alam ko ay namatay sila sa isang aksidente sa dagat. Ang sabi ko, ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Iyon ang balita, Amara, pero ang totoo, ang mga magulang mo ay hindi namatay sa dagat. Sila ang unang nakatuklas na ang pamilya Montero ay bahagi ng isang mas malaking organisasyon na tinatawag na Lepidoptera. Ang organisasyong ito ay gumagamit ng mga psychiatric hospitals para kuhanin ang mga ari-arian ng mga mayayamang pamilya sa pamamagitan ng pagdedeklarang baliw sa mga tagapagmana. Ang paliwanag ni Nora habang nililinis ang sugat ni Gabriel gamit ang mga halamang gamot. Kinuha ko ang Black Diary at ipinakita sa kanya. Narito ang lahat ng pangalan na pasaay, pero may isang pangalan na hindi ko maintindihan. Sino ang The Collector? Nanginig ang mga kamay ni Nora nang makita ang pangalang iyon. Ang Collector, siya ang taong nagbibigay ng pondo kay Doña Celestina. Siya ang utak sa likod ng lahat. At ang masakit na katotohanan, Amaray, ang collector ang nagbayad sa lahat ng utang ni Crisanto para mapalayo siya sa iyo. Alam ko na yan, ang sabi ko, ang aking tinig ay matigas na tila bakal, pero sino siya sa likod ng maskara? Ang collector ay hindi isang estranghero. Ang sagot ni Nora, ang kanyang tinig ay halos pabulong na lamang. Siya ang taong itinuring mong pangalawang ama pagkatapos mamatay ng mga magulang mo, si Mayor Rodolfo Salcedo, ang sarili mong tito. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang bawat alaala ko kay Tito Rodolfo ang kanyang mga payo. Ang kanyang suporta noong nag-aaral ako ng accounting. Ang kanyang pag-alala sa aking kaligtasan, lahat iyon ay tila mga piraso ng isang puzzle na ngayon ay nabuo sa isang nakamamatay na larawan. Ang taong nag-alaga sa akin ay siya palang taong nag-utos na ubusin ang pamilya ko para makuha ang lupain sa Batangas. Kaya pala gustong-gusto niyang ipakasal ako kay Rafael. Ang bulong ko.
Ang bawat salita ay tila may kasamang dugo. Gusto niyang gawing legal ang pagnanakaw sa pamamagitan ng kasal para hindi siya direktang madungisan. At si Crisanto, nalaman niya ang totoo ilang buwan na ang nakalilipas, kaya siya bumalik. Ang dagdag ni Nora, sinubukan niyang kalabanin ang collector mula sa loob. Pero huli na, ang collector ay may hawak sa leeg ng bawat pulis at judge sa probinsya. Accountant ako, Nora. Ang sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Sanay ako sa mga komplikadong audit. At sa gabing ito, sinimulan ko nang itrace ang huling sentavo ng collector. Binuksan ko ang aking laptop. Kahit sa loob ng madilim na kwartong ito, ang liwanag ng screen ay tila isang apoy ng katarungan. Sa tulong ng mga password na nakuha ko mula sa vault ni Celestina, dahan-dahan kong pinasok ang mga lihim na server ni Mayor Rodolfo. Amara, anong gagawin mo? Gagawin mo? Tanong ni Gabriel, na ngayon ay bahagya ng nagkamalay. Gagawin ko ang tanging bagay na kinatatakutan ng mga taong tulad ni Tito Rodolfo. Ang sagot ko, gagawin kong public document ang bawat nakaw na piso niya. Ipadadala ko ang lahat ng audit trail ng Lepidoptera sa bawat International Anti-Corruption Agency. Kapag bumagsak ang collector, babagsak ang buong organisasyon. Ngunit sa gitna ng aking pag-audit, isang alerto ang lumitaw sa aking screen. Isang video call ang pumapasok. Mula ito sa cellphone ni Crisanto. Nang sagutin ko ito, hindi ang mukha ni Crisanto ang lumitaw. Ito ay ang mukha ni Mayor Rodolfo. Nakaupo siya sa kanyang malawak na opisina. Mukhang kagalang-galang pero ang kanyang mga mata ay tila sa isang buwaya. Sa likuran niya, nakita ko si Crisanto nakatali, puno ng pasa, at may baril na nakatutok sa kanyang ulo. Amara, irog kong pamangkin. Ang boses ni Rodolfo ay malambing pa rin. Isang bagay na nagdulot sa akin ng matinding pandidiri. Masyado kang naging matalino para sa sarili mong kabutihan. Ibigay mo sa akin ang Black Diary at ang lahat ng access na nakuha mo. Kung hindi, ang huling pamilyang mayroon ka ay mawawala rin sa iyo. Gaya ng iyong mga magulang. Tumingin ako kay Crisanto sa screen. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Huwag mong ibigay." Huminga ako ng malalim. Ang aking mga daliri sa keyboard ay nanatiling matatag. Bilang accountant, alam ko kung kailan dapat mag-sacrifice ng isang asset para makuha ang long-term gain. Pero ito ang aking kapatid, Tito Rodolfo. Ang boses ko ay walang bahid ng emotion. Tila binabasa ko lamang ang isang financial statement. Mayroon tayong 30 minuto. Sa loob ng 30 minuto, ang bawat dokumento ng iyong krimen ay automatikong mag-upload sa bawat media outlet sa mundo. Isang pindot ko lang, at ang iyong career, ang iyong yaman, at ang iyong kalayaan ay maglalaho. Pakawalan mo si Crisanto, at baka ibigay ko sa iyo ang encryption key para burahin ang lahat. Nagbibiro ka ba, Amara? Ang tawa ni Rodolfo. Hawak ko ang buhay ng kapatid mo. At hawak ko ang iyong buong buhay. Tito! Ang malamig kong sagot. Tingnan mo ang iyong bank account ngayon. Tingnan mo kung gaano kabilis na freeze ang lahat ng iyong assets habang kausap mo ako. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Rodolfo. Ang kanyang kumpiyansa ay dahan-dahang napalitan ng isang matinding takot nang makita niya ang kanyang tablet. Amara, ano ang ginawa mo? Ang hiyaw niya. Tinapos ko na ang audit, Tito. At ang hatol sa iyo ay bankrupt. Physically, financially, and morally. Pinindot ko ang enter. Ang loading bar ay umabot sa 100%. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbasag ng pinto ang narinig mula sa kabilang panig ng video call. Ang mga otoridad na matagal nang binubulagan ni Rodolfo ay hindi na nakatiis nang lumabas ang mga ebidensya sa publiko. Ngunit bago maputol ang tawag, nakita ko ang isang lalaking nakamaskara na binaril ang monitor. Ang screen ay naging itim. Crisanto. Ang hiyaw ko. Ang aking lohika ay tuluyan ng gumuho sa harap ng aking pagmamahal. Nayakap ko ang aking laptop habang ang aking mga luha na matagal kong pinigilan ay dahan-dahang dumaloy. Ang accountant ng katotohanan ay nagtagumpay sa digmaan. Pero ang kapalit ay ang kanyang puso. Ang katahimikan ay isang laso na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Pagkatapos maputol ang tawag ni Tito Rodolfo, ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahina
at mabilis na paghinga ni Gabriel at ang malayo at tila nagmamadaling tunog ng mga kampana ng simbahan ng Quiapo. Isang accountant ako. Sanay ako sa emergency audits at crisis management. Ngunit paano mo ibabalanse ang buhay ng iyong kapatid laban sa katarungang matagal mong hinintay? Ang aking mga kamay ay nananatiling nakapatong sa laptop, malamig at hindi nanginginig. Sa sandaling ito, ang emosyon ay isang luho na hindi ko kayang bayaran. Kung si Tito Rodolfo ay isang collector, sisiguraduhin kong sa gabing ito, ang tanging makukuha niya ay ang kabuuan ng kanyang mga utang na babayaran niya ng kanyang dangal, yaman at kalayaan. Amara, huwag kang susuko. Alam kong may plano ka. Ang mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang kamay ay humawak sa aking balikat. Isang pagpapatibay na kailangan ko sa gitna ng unos. Ang plano ay hindi nagbago. Gabriel, binago lamang ng collector ang mga stakes. Ang tugon ko habang mabilis na nag-a-access sa server ng Montero Salcedo Grand Gala. Sa gabing ito, sa loob ng pinakamarangyang ballroom ng hotel sa Maynila, ipagdiriwang nila ang merger ng kanilang mga kumpanya at ang paglulunsad ng resort. Inaasahan ni Rodolfo na ang lahat ng ebidensya ay nasunog na sa mansyon. Inaasahan niyang ako ay nagtatago at natatakot. Nora, kailangan ko ang iyong tulong. Ang mga mariposa, kailangan ko silang lahat sa loob ng ballroom. Ang utos ko sa matandang babae. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nora. Matagal na kaming naghihintay para sa gabi na ito. Amara, ang mga paru-paro ay handa nang lumipad sa gitna ng apoy. Makalipas ang 2 oras, nakatayo ako sa tapat ng malaking salamin sa loob ng service elevator ng hotel. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na gown, isang kulay ng pagdadalamhati at ng paghuhukom. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod, at ang aking mga mata ay tila 2 pirasong obsidian na handang sumugat sa sinumang tumingin ng matagal. Walang alahas, walang palamuti. Ang tanging dala ko ay ang maliit na USB na naglalaman ng lahat ng audit trails at ang black diary na nakatago sa aking clutch bag. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa ika-40 palapag, ang tunog ng isang marangyang orkestra at ang malalakas na tawanan ng mga elitistang panauhin ang bumungad sa akin. Ang amoy ng mamahaling alak at mga bulaklak ay tila isang maskara para sa baho ng korupsyon na nagaganap sa loob. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat hakbang ko ay puno ng awtoridad. Tila ako ang tunay na may-ari ng lugar na iyon. Napansin ko ang paghinto ng ilang mga usapan habang dumadaan ako. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat, sino siya? Hindi ba't siya ang asawa ni Rafael? Ang baliw na nobya. Sa gitna ng stage, nakita ko si Tito Rodolfo. Mukha siyang kagalang-galang sa kanyang puting barong. Nakatayo sa tabi ni Doña Celestina na nakawala sa presinto sa pamamagitan ng mabilis na piyansa. Si Rafael ay naroon din, mukhang pilit na nagpapakasaya habang may hawak na baso ng champagne. Ladies and gentlemen, ang boses ni Rodolfo ay umalingaw-ngaw sa sound system. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang pag-unlad, ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng pamilya laban sa mga pagsubok at kasinungalingan. Isang malakas na palakpakan ang sumunod, ngunit sa gitna ng ingay, isang malakas na tunog ng feedback mula sa mga speaker ang nagpatigil sa lahat. Ang tunog ay tila isang matalas na sipol na nagpangiwi sa mga panauhin. Ang pamilya ay hindi binuo sa ibabaw ng mga bangkay. Tito Rodolfo, ang aking boses ay umaling-aungaw, hindi mula sa stage, kundi mula sa main control booth na nahack na ni Gabriel mula sa labas. Ang lahat ng mata ay lumingon sa akin. Ang mukha ni Rodolfo ay dahan-dahang nawalan ng kulay, mula sa pagiging kagalang-galang patungo sa isang purong takot. Si Doña Celestina ay napahawak sa kanyang dibdib, habang si Rafael ay nabitawan ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagsisimula ng aking audit. Amara, anong kalapastanganan ito? Ang sigaw ni Rodolfo. Pilit na pinapanatili ang kanyang poise sa harap ng mga investors at media. Guards, ilabas ang babaeng ito, siya ay may sakit sa isip. Ang tanging sakit dito, Tito, ay ang iyong kasakiman. Ang sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa stage. Ang mga guards na susugod sana ay napatigil nang makita ang 10 babaeng nakasuot ng uniforme ng Hotel Sinanora at ang iba pang mga mariposa na nakapaligid sa akin.
Bawat isa ay may hawak na cellphone na naka-livestream sa kani-kanilang mga social media pages. Tumingin kayo sa main screen, ang utos ko. Sa isang segundo, ang dambuhalang LED screen sa likod ni Rodolfo ay hindi na nagpapakita ng blueprint ng resort. Bumungad ang audit report ng Lepidoptera, ang listahan ng mga bank accounts sa Switzerland, ang mga litrato ng mass grave sa Batangas, at ang video ng pag-amin ni Bianca Soriano. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling clip, ang video call kanina kung saan ipinapakita ni Rodolfo ang bihag na si Crisanto. Isang matinding singhap ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga reporters ay nagsimulang mag-flash ng kanilang mga camera. Ang massacre na sinimulan ko ay hindi gumamit ng bala, kundi ng purong impormasyon. Ito ang iyong Project Mariposa, Tito, ang sabi ko. Ang boses ko ay puno ng katuwiran. Ang bawat sentimong narito sa ballroom na ito ay ninakaw mula sa mga taong pinatay ninyo, at ang taong may hawak sa leeg ng batas. Siya ang nasa harapan ninyo ngayon. Sinungaling ka, gawa-gawa lang yan. Ang hiyaw ni Doña Celestina, ang kanyang maskara ng pagiging relihiyosa, ay tuluyan ng natanggal. Wala kayong ebidensya. Nasunog na ang lahat. Ang digital records ay hindi nasusunog. Doña Celestina. Ang malamig kong sagot. At ang black diary narito sa kamay ko. Inilabas ko ang diary at itinaas ito para makita ng lahat. Sa sandaling iyon, ang takot sa mga mata ni Rodolfo ay naging purong desperasyon. Ibigay mo sa akin yan, ang sigaw ni Rodolfo sabay lundag mula sa stage patungo sa akin. Ngunit bago niya ako maabot, isang malakas na tunog ng pagpreno ng elevator ang narinig. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang grupo ng mga lalaking naka-uniforme ng NBI, kasama ang isang taong hindi ko inaasahang makita. Si Crisanto, puno ng pasa ang kanyang mukha. May benda ang kanyang ulo, ngunit nakatayo siya ng matuwid. Sa likod niya ay ang mga tauhan ng collector na nakuha na ng mga otoridad. Tapos na ang pagkolekta mo, Mayor, ang sabi ni Crisanto. Ang boses ay puno ng pait at tagumpay. Pati ang sarili mong mga guards ay sumuko na nang malaman nilang hindi mo na sila mababayaran dahil zero na ang iyong mga accounts. Tumingin si Rodolfo sa paligid. Ang mga panauhin ay lumalayo sa kanya na tila siya ay may nakakahawang sakit. Ang media ay walang tigil sa pagkuha ng litrato ng kanyang pagbagsak. Si Rafael ay nakaupo na sa sahig. Umiiyak na parang bata, habang si Celestina ay pilit na itinatago ang kanyang mukha. Amara, patawarin mo ako. Ang bulong ni Rodolfo, dahan-dahang lumuluhod sa harap ko. Ginawa ko lang iyon para sa ating pamilya, para sa inyo ni Crisanto. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang accountant sa loob ko ay nagbigay na ng pinal na hatol. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw ng kinabukasan ng sariling dugo, Tito. Ang utang mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng pera. Ang hatol sa iyo ay habambuhay na pagkabilanggo sa loob ng iyong sariling mga kasinungalingan. Habang pinupusasan si Rodolfo at ang mga Montero, naramdaman ko ang paglapit ni Crisanto sa aking tabi. Hinawakan niya ang aking kamay. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, naramdaman ko ang init ng tunay na pamilya. Ayos ka lang ba, Amara? Tanong ni Crisanto. Ayos na ako, Crisanto. Balanse na ang lahat. Ang sagot ko. Ngunit habang inilalabas ang mga kontrabida mula sa ballroom, isang huling tingin ang ibinigay sa akin ni Doña Celestina. Isang tingin na punong-puno ng lason. Akala mo ba ay ikaw ang nanalo? Amaray ang bulong niya habang dumadaan sa tabi ko. Hindi mo alam ang totoong dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Hindi lang dahil sa lupa, kundi dahil sa kung ano ang dumadaloy sa iyong mga ugat. Napatigil ako, ang aking luhika ay muling nakaramdam ng isang bitak. Isang huling lihim na tila hindi pa naisusulat sa Black Diary. Ang katotohanan ay tila isang matalim na scalpel. Masakit kapag hinihiwa ang iyong balat, ngunit kinakailangan upang alisin ang bulok na bahagi ng iyong pagkatao. Habang nakaupo ako sa likuran ng sasakyan ni Gabriel patungo sa San Jose Psychiatric Facility, ang boses ni Doña Celestina ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Isang sumpa na hindi ko maalis-alis. Isang accountant ako. Alam ko na ang bawat entry sa buhay ay dapat may katumbas na source document. At sa gabing ito, hahanapin ko ang orihinal na dokumento ng aking pagkatao. Hindi sapat na mabulok sila sa kulungan.
kailangan kong malaman kung bakit ang aking dugo ay naging mitya ng kanilang kasakiman. Ang aking puso ay nananatiling malamig. Bawat pintig ay tila isang kalkuladong hakbang patungo sa huling paghuhukom. Amara, nakarating na ang balita sa buong bansa. Si Mayor Rodolfo ay tinanggal na sa pwesto at kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest. Ang sabi ni Gabriel habang nagmamaneho, tumingin siya sa akin sa rearview mirror. Pero bakit tila hindi ka pa rin panatag? Dahil ang katarungan na walang katotohanan ay isa lamang pansamantalang lunas. Gabriel, ang tugon ko. Gusto kong malaman ang sinasabi ni Celestina. Ano ang dumadaloy sa aking mga ugat? Nang marating namin ang pasilidad, ang amoy ng disinfectant at ang nakatutulig na katahimikan ng mga pasilyo ang bumungad sa amin. Sa dulo ng isang mahabang hallway, sa loob ng isang silid na may bakal na rehas, nakita ko si Lola Imelda. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang isang maliit at kupas na locket. Lola Imelda, ang tawag ko ng dahan-dahan. Nang tumingin ang matanda sa akin, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi ng lungkot, kundi ng isang matagal ng kinimkim na pag-amin. Amara, salamat sa Diyos, buhay ka. Alam kong darating ang araw na ito, ang araw na ang mga mata mo ay maghahanap ng liwanag. Sino ako, Lola? Bakit sinabi ni Celestina na hindi lang lupa ang dahilan? Ang tanong ko habang lumalapit sa kanya. Inabot ni Lola Imelda ang locket sa akin. Nang buksan ko ito, nakita ko ang larawan ng isang babaeng kamukhang kamukha ko, ngunit ang kasuotan niya ay mula sa isang marangyang pamilya ng mga Kastila noong unang panahon. Ang babaeng iyan ay si Doña Sofia Montero Salcedo. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng lupain at kayamanan na ninakaw ni Celestina at Rodolfo. Ang paliwanag ni Lola Imelda, ang boses ay nanginginig sa takot at galit. Si Sofia ay ang kapatid ni Elena, at siya ang tunay mong ina. Ipinagpalit ka ni Rodolfo noong sanggol ka pa lamang sa anak ng isang katulong na namatay sa panganganak si Amara na kinilala mo. Pinatay nila si Sofia para makuha ang mana at pinalabas nilang ikaw ay isang ampon lamang para hindi mo kailanman makuha ang iyong karapatan. Naramdaman ko ang pagyanig ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ang bawat utang na loob na naramdaman ko kay Rodolfo. Ang bawat pangungutya ni Celestina sa aking pagiging ulila, lahat iyon ay isang malaking dula-ulaan para itago ang katotohanang ako ang tunay na reyna ng kahariang kanilang ninakaw. Ibig sabihin, ang mga Salcedo na kinilala kong magulang, ang bulong ko, sila ang mga tapat na katiwala ni Doña Sofia na sumubok na itakas ka. Ang pagtatapos ni Lola Imelda, kaya sila pinatay ni Rodolfo, hindi lang para sa lupa, kundi para patahimikin ang tanging saksi sa iyong tunay na pagkatao. Isang malamig na galit ang bumalot sa aking buong sistema. Hindi na ito tungkol sa paghihigante. Tungkol na ito sa pagbawi ng lahat ng inagaw sa akin, bago pa ako matutong magsalita. Kinabukasan, pumunta ako sa presinto kung saan nakakulong sina Rafael at Celestina. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha sa huling pagkakataon bago sila tuluyang mabulok sa dilim. Nang makita ako ni Rafael sa likod ng rehas, agad siyang lumapit, pilit na humahawak sa mga bakal. Amara, irog ko. Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong tunay na ina. Amara, isipin mo, mag-asawa pa rin tayo. Kung ikaw ang tunay na tagapagmana, maaari nating iligtas ang kumpanya. Mapatawad mo rin ako. Di ba mahal kita, Amara? Tiningnan ko siya ng may purong pandidiri. Ang accountant sa loob ko ay naglabas na ng pinal na disclaimer of opinion. Mahal mo ako, Rafael? O mahal mo ang katotohanang ako ang may-ari ng bawat sentimong pinaglalaban ninyo? Ang malamig kong sagot. Inilabas ko ang isang set ng mga dokumento mula sa aking bag. Ito ang petition for annulment based on fraud and misrepresentation. At ito naman ang huling notice. Bilang tunay na tagapagmana ng Salcedo Montero Estate, tinatanggal ko na ang lahat ng karapatan ninyo sa anumang asset ng pamilya. Kahit ang abogado mo, Rafael, ay wala ng pambayad dahil lahat ng inyong accounts ay tuluyan ko ng kinumpiska sa ilalim ng aking pangalan. Hindi mo magagawa ito, Amara. Ang sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasasaktan. Lumipat ako sa kabilang selda kung saan naroon si Doña Celestina. Nakaupo siya sa isang sulok, matanda
lantutay, at wala na ang dating ningning. Tumingin ka sa akin, Celestina. Ang utos ko, dahan-dahan siyang tumingala. Nang makita niya ang locket na suot ko, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot. Sofia. Ang bulong niya. Hindi ako si Sofia, ako ang kanyang katarungan. Ang sabi ko, ang boses ko ay matatag na tila isang hatol ng kamatayan. Ang hiya na pilit ninyong ibinagsak sa akin, ay ibinabalik ko sa inyo ng 100 ulit. Mabulok kayo rito na iniisip na ang babaeng itinuring ninyong tupa, ang siyang kumuha ng lahat ng inyong hininga. Tumalikod ako at naglakad palayo sa mga sigaw at pagmamakaawa nila. Ang tunog ng aking sapatos sa malamig na semento ng presinto ay tila isang martilyo na nagtatapos sa isang mahabang kaso. Sa labas, naghihintay si Crisanto. Nakasandal siya sa sasakyan. May tipid ng ngiti sa kanyang mga labi. Ano nang plano mo? Sofia Amara, tanong niya. Accountant pa rin ako, na. Crisanto. Ang sagot ko habang sinusuot ang aking salamin. At marami pa akong kailangang i-audit. Sisimulan natin sa pagpapatayo ng isang pundasyon para sa mga biktima ng Lepidoptera. Gusto kong makita ng mundo na ang isang mariposa, kapag natutong lumipad sa gitna ng apoy, ay hindi na kailanman muling papayag na mahuli sa anumang hawla. Ngunit habang papasakay kami sa sasakyan, isang itim na sobre ang nakita ko sa upuan. Nang buksan ko ito, isang maikling sulat ang nakasaad. Ang audit ay hindi pa tapos. Ang collector ay may mas mataas na amo. Kita-kita tayo sa susunod na transaction. Naramdaman ko ang isang mabilis na kaba, ngunit agad itong napalitan ng isang mapanghamong ngiti. Crisanto, mukhang may susunod pang kabanata. Ang sabi ko, at sa pagkakataong ito, ako na ang magsusulat ng mga numero. 1 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang ledger na dahan-dahang naisara ng may katumpakan. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng aking opisina sa Makati. Pinapanood ang pagsisid ng araw sa likod ng mga nagtataasang gusali. Ang kalangitan ay kulay kahel at lila, isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging may pag-asang naghihintay sa bawat bukang liwayway. Ang suot kong puting blazer ay sumisimbolo sa aking bagong simula. Malinis, matatag, at wala nang bahid ng dugo o abo ng nakaraan. Isang accountant ako. At sa loob ng 1 taon na iyon, natutunan kong ang pinakamahalagang transaksyon sa buhay ay hindi ang pagkolekta ng yaman, kundi ang pagbawi sa sariling dangal. Ma'am Sofia, handa na po ang mga dokumento para sa scholarship grant ng mga anak ng mga mariposa victims. Ang malumanay na sabi ng aking secretary habang inilalapag ang isang folder sa aking mesa. Salamat, Maria. Pakisabi kay Gabriel na i-review muna ang legal clauses bago natin ito formal na ilunsad bukas. Ang tugon ko ng may tipid ng ngiti. Inimpang lang. Sofia ay hindi na banyaga sa aking pandinig. Tinanggap ko ang aking tunay na pagkatao. Hindi para ipagmalaki ang marangyang pinagmulan, kundi para gamitin ang bawat sentimo ng mana ni Doña Sofia sa pagpapatayo ng Salcedo Sanctuary. Ito ay isang pundasyon na nagbibigay ng financial at legal aid sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at manipulasyon. Ang aking talino sa numero ay hindi na ginagamit para itago ang mga krimen ng iba, kundi para protektahan ang kinabukasan ng mga nangangailangan. Binuksan ko ang aking laptop at tiningnan ang huling ulat mula sa korte. Si Rafael Montero ay formal nang hinatulan ng 20 taong pagkabilanggo dahil sa fraud at conspiracy. Nabalitaan ko na sa loob ng kulungan, wala na ang kanyang dating tikas. Isa na lamang siyang anino ng isang lalaking nabulag ng ambisyon. Si Doña Celestina naman ay nananatili sa isang isolation ward sa pasilidad ng gobyerno, tuluyan nang nawala sa sariling kaisipan, pilit na binibilang ang mga kasalanan na siya mismo ang gumawa. Wala akong nararamdamang kagalakan sa kanilang pagdurusa. Ang nararamdaman ko ay isang malalim at payapang katahimikan. Ang toxic forgiveness ay wala sa aking bokabularyo. Hindi ko sila pinatawad para maging maayos ang lahat sa kanila. Kinalimutan ko sila para maging malaya ang aking sarili. Ang kanilang buhay ay isa ng bad debt na tuluyan ko nang isinulat bilang loss sa aking sistema. Isang kumatok sa pinto ang nagpalingon sa akin. Si Crisanto, na ngayon ay maayos na ang kalagayan at nagsisilbing head of security ng aking pundasyon, ay pumasok kasama si Lola Imelda. Sofia,
Oras na para sa hapunan. Nagluto si Lola Imelda ng paborito mong sinigang. Ang aya ni Crisanto. Ang kanyang mga mata ay puno ng katuwaan. Sige, susunod na ako. Ang sagot ko habang dahan-dahang isinasara ang aking laptop. Lumapit ako sa aking mesa at hinawakan ang lumang locket na ibinigay ni Lola Imelda. Sa loob nito, idinagdag ko ang isang maliit na litrato namin ni Crisanto at ng mga Salcedo na nag-alaga sa akin. Ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng apoy. Bago ako lumabas ng silid, isang huling tingin ang ibinigay ko sa itim na sobre na natanggap ko noong nakaraang taon. Naka-frame na ito ngayon sa aking pader. Isang paalala na ang laban para sa katarungan ay walang katapusan. Ngunit hindi na ako natatakot. Kung mayroon mang higher boss ang collector, sisiguraduhin kong handa ang aking mga libro para sa susunod na audit. Naglalakad ako sa hallway ng aking kumpanya. Nararamdaman ang bawat hakbang ng aking sapatos sa makintab na sahig. Ang tunog nito ay tila isang ritmo ng tagumpay. Hindi na ako ang nobyang tumakas sa gabi ng kasal. Ako na ang babaeng humawak sa katotohanan at ginawa itong sandata para sa lahat. Nang makarating kami sa dining area, nakita ko rin si Gabriel na naghihintay. Nagtama ang aming mga paningin. At sa isang sandali, naramdaman ko ang isang pintig ng katuwaan. Isang posibilidad ng isang bagong kabanata na hindi na binuo sa pait, kundi sa pagtitiwala. Handa ka na ba para sa bukas? Sofia, tanong ni Gabriel. Handa na ako, Gabriel. Ang sagot ko habang umuupo sa tabi ni Crisanto. Dahil sa larong ito, alam ko na kung paano balansehin ang aking puso at ang aking isipan. Huminga ako ng malalim. Nilalasap ang bango ng pagkain at ang init ng tunay na pagmamahal. Ang aking kwento ay hindi nagtapos sa isang once upon a time, kundi sa isang matatag na katotohanan. Ako si Sofia Amara Montero Salcedo, isang accountant ng aking sariling tadhana. At sa pagkakataong ito, sa wakas, balanse na ang lahat.